Ginataang makirel mga kaberks. Wow! Sarap naman yan. Grabe mga kaberks, no? Mga gata na expired tayo nito. Mga gata na expired tayo ng gata ba? Sayang ba, no? Ito. Apple sauce. Creamy mushroom soup. Expired. Susunod maglinis tayo ng doon mga cupboard doon, baka marami pang mga dilata doon, mga expired na. Tingnan yung mga cupboards ng ihaw sa griddle, oh. Ayos din, oh. Sarap. So magandang buhay sa ating lahat mga kaberks. Kumusta kayo? Saan man kayong dako ng mundo? Sana okay kayo at magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Yan. So for today's video, ngayon magluluto na naman tayo mga kaberks. Mag-iihaw tayo ng makirel at magagata. So meron na dito makirel mga kaberks. So ayan, oh, yung isda natin makirel. So nahugasan ko na yan. Hiwa-hiwain lang muna natin. Tapos ipiprito man na natin yung ating gagataan. Tapos yung ihaw, ihuli natin iluto. So tara, let's! So ito na nga mga kaberks, oh. Ito, ihaw natin yan. Ito, ihaw natin. Yung sarap yan, eh. Para ang ihaw natin tag isa't kalahati. Ang ihaw natin isa't kalahati din yung ating gagataan. So ito naman, gagataan natin to. Ayan. Diyan na muna. Matapon natin tubig na itong ating tawag dito. Itong ating pinaglalagyan. So ito, iihaw rin natin yan. Sa ano na natin yung ihaw mamaya? Sa griddle lang natin ihaw mga kaberks. Tapos ito naman, piprito natin para sa ating ginataan. Ayan, no. Ayan, no. So ganun lang kadali mag-prep ng ating mga lulutuin. So lalagyan natin mga kaberks ng parehas to ng asin. Ayan. Kasi nilalagyan natin ating prito. Ito itong pating pirito to. Ito ang piprituhin. Tapos ito naman ating inihaw. Lalagyan natin ng asin. Ayan. At iihaw natin yun. Tapos black pepper. Parehas natin lalagyan ng black pepper. Ganyan lang mga kaberks. Saka natin syempre haluin. Ganun. O diba? Ito ang ating ginataan. Kasi pag ako nga nagata, inaano ko, piniprito ko muna. Tapos hindi masyadong ng suka. Kasi ayaw nila ng mga bata hindi makakain ng nilagyan mo na may suka ba. Uy, ito palang isda natin. Ay, ano natin na, guhitan pa natin dyan, oh, para maluto. Ayan, kasi sa ano lang natin ito iluto mamaya. Tawag dito sa griddle lang. Kasi wala naman tayong uling dito. So sa griddle lang natin ito iihawin. Ganun lang natin, oh. Ayan. So unahin natin itong iprito mo ito mga kaberks. So dahil nga pag nagagata ako mga kaberks, piniprito ko yung aking makirel. So ayan na, iprito na natin. Ilagay na natin lahat yan. Kasi mas nasanay sila sa ganun na lasa pag ako nagagata ng makirel. Piniprito ko muna yung isda. So ayan. Ito. Kumilansik pa. So yan, iprito natin mga kaberks. Ano ko? Nauntong pa yung kamay ito. Sakit na kuryente. Parang ano ba, kagigising pero ito yan, lousy ba? Sakit. So yun nga mga kabers, habang nagpiprito nga tayo, nauntong pa yun magsasaing na rin tayo. Nauntong pa yung siko ko rin sa lagyanan ng mga pinggan, damit naman. Pinggan, wala sa ayos talaga. Sakit yun So yung ganito ating buhay dito kasi wala pang kanin. Sabay ko na lang rin habang nagpiprito tayo dyan. Actually, yung talagang sanay kasi ako mga kaberks dito sa yung makirel nga na piniprito. Pagka ako ginataan,
Tapos syempre dito yung gata, mayroon, pwede kang gumamit sa gata dito, pwede kang gumamit sa yung coconut na yung milk na sa lata or powder, meron. So mga ganun ba, madalian lang talaga. Hindi na tayo yung pupunta ka pa ng palengke para bibili ng kinaayod na jog. Tapos alam mo yon, iano mo pa, nung gaganon mo bago makakuha yung katas. Diba? Dito wala, basic. Puro instant. Madalian na. So bakit napunta sa gata? Magsasain pa lang tayo. Ang labo na naman ng video ng mga covers. Ganun talaga. So yun, no? Inaano ko lang kayo inaano ko lang kayo kasi pag ako nga talaga nagsaing ay talagang 5 beses ko hinugasan para wala masyadong starch yung ating kanin. Yan. May mga nalaman pang mga starch, no? Yan. So ready natin sa ating sinaing. Pwede natin baliktarin to kasi hindi naman talaga yung pritong-prito yung aking gata. Basta ba ano lang siya ba, mag-brown lang yung both sides. Dalawa. Tatlo. 4. 5 din syempre pag tubig sa sa ating kanin. 1:1 kumbaga. Ayan na. Ito ilalagay na natin itong ating tawag yan. Yan. Ang ating kanyang pangsaksak. Ayan. Buti na lang life natin napaka-easy dahil sa Salad Master. Yung konti, ayan. Babalik rin na natin ang konti. Ayan. Babalik rin baba natin konti ang camera. Ayan. Tapos babalik rin na natin ito ating piniprito mga kaberks. Ayan o, ganyan ako pagkanag, dinataan. Tapos hindi ko nalalagyan ng talong kasi nung last time ako lang halos kumain ng talong na si YP, isang kainan lang. Ito mga kaberks, mga 2 kainan namin ito. Ayan. Yung bata, inihaw na lang na makirel mamaya. Ito nila. Kasi kumakain naman sila yung inihaw. Huwag na yung mga ginataan, ayaw nila. Pero pag mainihaw, okay lang. So ayan mga kaberks, hintay na natin maluto. Tapos saka natin yan gagataan ang ating mackerel bago tayo mag-ihaw. Ito ating piniprito na maluto. Itong mackerel yung other side. Hininaan ko lang kasi nakapagsaing na tayo. So hugasan ko lang yung aming kinainan kanina ng tanghali. Kasi late lang ng tanghalian at mga antok after ng kasi alas 3 na kami kumain. Kaya hindi nahugasan. So ngayon ko lang hugasan para mamaya kunti na lang yung hugasan. Tinamad daw kanina kasi pagka late na kasi kami nag-lunch, mga alas 3 na lang hapon, mga alas 3 na. Kasi nag-breakfast kami kanina, mga alas 10 na din. Kasi Sabado, tapos walang pasok si YT. So yun, yung hapon na din ngayon, late na din. Anong oras na ba? Alas 6. Normally pag may mga pasok, ganitong oras ko nakakain na kami niyan, alas 6. Pero ngayon, nagluluto pa lang ako. At yun nga, hugas tayo. Sabi ni Wifey, mamaya na lang daw para sabay-sabay na. Wala naman akong gagawin pa kasi hindi pa naman yan. So, hugasan na lang para konti na lang mamaya, no? Para mamaya, konti na lang ang hugasan, hindi yung tambak na natin hugasin. Diba? Kasi hindi pa naman tuluto, yung ating mackerel. Yun. Ganito ang ating buhay dito mga kaberks. Lalo na pagka walang pasok, nandito na lahat sa bahay. Minsan late ito magkakain talaga. Kasi libang ng load ng TV. Diba? Saka may mga inaayos-ayos si Wifey kasi nga pauwi. Diba? Go back sa Philippines sila. So tayo matitira dito mga kaberks kasi hindi tayo pwede, tayo umuwi kasi
bago natin trabaho, naghihintay pa ako. Ay nako, ano ba pinagkakwento ko? Wala ka kwento. Basta naghugas ako. At naghihintay pa rin ako sa akin in-apply yung trabaho. Kung hindi na lang magsisimula. Kaya, ayun. May iwan tayo dito ng isang buwan. Magliliwal tayo dito ng isang buwan. O yun, medyo parang luto na to. Hintayin na natin. Tapusin na natin ito. Bago natin gataan yan. Kasi andito na. Nagwasan na natin eh, no? Ganito talagang buhay natin. Dapat mabilisan. Mabilisan ang ating ginagawa. Malinis naman yan mga kabrats. Hindi naman yung bara-bara na linis. Siyempre, hindi naman. O, diba? Kailangan mo rin linisin mo masyado. Linisin masyado. Linisin ng maayos. Ang gulo ng video. May pauwi, may magbugas. Ano ba talaga? Kayo na ba na umintindi? Ang importante, ganito ang buhay talaga dito namin mga kabrats, no? Pagka nagugas, mabilis, paspasan, magigluto. Pero pag doon sa nag-TV lang, Facebook ay tagal. Tapos mamaya-maya habang kanina, katulad kanina, habang pagkakain, nanood lang kami ng TV. Nakatulog ka na, kaya tuloy tayo na nagising ako, alas 5 na ulit. Kaya yun, ngayon na kami nagluto, mga alas 6 na. Diba? So yun, tapos na rin naman, buti na lang, ganun lang kasimple mga kabrats. Tapos na, di mamaya, konti na lang. Pagkakain mo na upo muna, hindi mo na naghugas. Tapos kumain mo na, naupo muna bago after kumain. Baka bukas na mahugasan. Ganun ang buhay natin dito, di ba mga kaberks? Ganun talaga. So linisin naman na natin to ang ating lababo. Ayan. Bago natin to anhin tong ating inihaw at mag-prepare natin ng sibuyas. Wala pala akong mga luya na. Kasi nga ayoko na mag-stock at pauwi sila next week. Kaya wala na kung ano dyan sa nasa rep. Ubusin na pati mga gulay-gulay. Ubusin na ko na dyan. Kasi kung ako lang ay itlog, ayos na ako. Pwede na. Itlog na ulamin natin. So ayan na mga kabreks. Kamaya natin yan. So tatanggalin na natin itong ating piniprito. Grabe itong type natin ang ating mackerel. Ayan. Ang labo natin video. Gagata na natin ang labo. Yung, kung ako nga mga kabreks dapat may luya to. Tapos may bawang mas maganda. Kaya lang wala. Ayan, gagata na natin. Ibigisa na natin. Sibuyas na lang kasi nandyan eh. Kasi nga wala na tayo masyadong stock. Inuubos natin natin stock dyan para pagka umuwi sila, lilinisan natin ating ref. Kaya ubusin natin yung na-stock. Kung ano lang ang meron, ayun lang. Bigisahanin natin to. Yung sibuyas. So yun. Ito, pag nagata dito, salamat sa mga instant na ganito do, mga kabreks, no? Salamat sa mga instant na ganito. Coconut milk. Kaso lang, tinek ko yung expiry best naman, best Bisaya, best before end, June 2025, na expire na mga kabreks. Kaya pala ginaganon ko, wala na kasi July na eh. Hindi ko nagagamitin to. Sayang ayan wala eh. Kaya pala ayaw na hindi na natin ilagay yan kasi meron naman tayong alternative. Meron naman tayong coconut milk powder by Maggi. Tinakpan Ito, check natin kung kailan ito na-expired. So 2026, so pwede ito. Huwag na naman to kasi nakalagay talaga best before end June 2025. July na ngayon, so hindi ko na ilalagay. So nilalagay ko na lang is yung powder. Yan Kaya ito, lalagyan ko ng tubig. Itong ating gata. At ating gata at ginisang para yun lang ang ito lang ating kumbaga sa ating powder. Yan lang. So buksan natin yung ating maingay na food. Yan. So dalawang lang mga kabraks. Yan lang, ganyan lang. Pag tayo magata. Kasi nga ito, hindi na nga pwede ito. Expired na. Bakit na lang expired? Baka marami pa tayong gamit itong expired. Titingnan ko dito. Sandali lang. Lalagyan mo natin ng tawag dito, patis. Ito lang talaga mga kabraks ang pinampalasaw dyan. Patis. Tsaka yung
ating black pepper ulit ng konti. Tapos saka natin mamaya nilagyan na meron pa ba akong ano dyan? Sushi vinegar. Ayun, meron pa akong sushi vinegar dito. Yan. So lalagyan ng konting sushi vinegar yan para magano na siya, malo na siya dyan. Yan. Konti na naman, ubusin na natin yan. Babili na lang tayo ng sushi vinegar. Saka natin tatakpan. At saka natin titingnan itong mga ano na, kung dito mga expire na to. Ito pa ba yung mga nandito dito? Cranberry sauce. Okay pa. Ito yung atong apple sauce, May 2025. Expire. Patay tayo dyan. Ang dami natin expire dito ng mga dila-dilata. Ato pa ba mga to? Hindi ko na makita. Pwede pa. 2027. Pwede pa ito mga to. Grabe itong mga makaberks. So, grabe itong isa April 2023. Itong ano, grabe na siguro itong cream manta mushroom sauce. Hindi tayo sa sunod niya. Ito ang ating content. Sigurado expire lahat itong ano na to, cream of mushroom na to. Expired na lahat ito 2023. Dami na naman. Inusin na natin itong ating sa susunod. Di kasi masyadong nag-ano mga kaberks January 2025 na. Grabe. Kung kita nyo mga kaberks, expired. Yung isa 2023 na. Ito, tapon na naman tayo. Wala. Magtatapon muna tayo mga kaberks. Dito ko muna ilalagay ito sa aming ano. Ang aking task, lilinisin yung ating ref. Baka tagatapon na yung mga ibang ano dyan, iba nating mga karne na baka matatagal na, hindi natin napapansin. Kasi tambak lang tayo ng tambak yan. Tapos dito ating linisin yan. So lalagyan natin ng powder. Buti ito powder mga kaberks, may expire pa siya sa 2026. Ayan. So okay pa yan. Wait, now na nagdagdagan natin. Alam nyo yun, yung mga ano na, mga expired no? Kung hindi mo chinecheck. Pero dito naman, lagi ko naman chinecheck yung ano bago ako maglagay. Lalo na pag mga dilata. Check lang natin. At lesson yan. Susunod, huwag tayong bumili katulad ng cream of mushroom. Mushroom pick o cream of mushroom yan. Pang ano yan, pang kasi minsan pag nag-stay kami, gumagawa ko ng sauce na ganun ba? Creamy mushroom sauce pala, creamy mushroom sauce. Ayan, na-expired. Dapat bili ka talaga dalawa, dapat dalawa lang. Hindi yung maramihan tapos hindi mo na namamalayan, nandiyan na, na-expired na. Gata nga, na-expired yung gata, sayang ano? June. Kaya lang inaalog ko, pwede pa naman siguro inaalog ko, ayaw mag ano kasi baka buo-buo na, baka nag-mold na yun, kaya hindi ko na ginamit mga kabrek. Kasi buti na lang may powder tayo dito. Masarap, ayos din naman itong powder, coconut milk powder na to. Okay din naman to. Pero syempre mas masarap talaga yung ano, yung gata na nasa atin, yung ano talaga, purong-purong kakang gata na sinasabi, di ba? Yun talaga ang masarap sa ginataan. Meron dito niyan akong kaibigan, talagang naggagata, meron silang pudpuran. Matyaga silang magano, nagdala talaga sila ng pudpuran, kaya lang matyaga talaga silang ano, kasi mostly pagkain nila laging may gata. Kami naman bihirang-bihira at maggata. Kasi yung mga bata ay gusto nila niyan dry. Gusto nila kahit araw-arawan mong chicken basta dry. Inihaw, prito.
Pero syempre tayo, minsan namin mismo rin yung mga gata-gata, di ba? Once in a while, nagagata-gata tayo. So ayan, hintay lang natin kumulo itong mga ka-Berks bago natin ilalagay ating isda. Hawak na yan. Tagalin na natin ito dito. Ayan. So tatakpan ulit muna natin. Hintay natin kumulo. Click na naman itong ating cookware. At ang gata ay ayan na. Ilalagay na natin itong ating piniritong mackerel. Ayan. Sarap niyan mga ka-Berks. Oh. Kasi ganyan niya ako magano mga ka-Berks. Excuse me. Bless me. Ganyan ako mga ka-Berks pag naggata ng mackerel. Piniprito ko muna yung mackerel. Ayan. So ganyan talaga ako maggata. Ayan oh. Tapos titikman natin. Nilagyan ko lang ng konting patis. Titikman natin kung kulang pa. Kasi itong pagprito ko naman, nilagyan ko na ito ng asin. So baka mag-alat ba. So titikman muna natin. Kung hindi, dadagdagan ng patis. Ayan. Creamy din itong gata na yung powder. Inaan ko lang. So kulang siya ng alat. Sarap. Yun. Kulang lang siya ng alat. Tapos okay na. Siyempre mas maganda may anghang. Lalagyan natin ng yun nga, dahil wala akong fresh chili, ang ginagamit ko dito is chili flakes. Yun. Yan lang ang ating tatakpan ulit natin at hintayin natin mag-drain pa ng konti. Maluto pa ng konti ating gata. Ganon tayo maggata mga ka-Berks. So, yun o. Takpan ulit natin at hintayin natin na maluto na siya. Mga ka-Berks, titingnan na natin ating ginataang mackerel kung okay na. Ayan na o. Sarap. Titikman natin. Final touch. Sarap nito. Isa pa, hindi ko malasahan. Pwede na. Sarap. Sarap. So, gagawin natin. Luto na yan. Ilagay na natin yan. Ilalagay na natin sa griddle kasi mag-iihaw na tayo. Ayos na to mga ka-Berks. Pwede na. Painitin natin to. Mag-ihaw na tayo ng mackerel. Panigurado mga ka-Berks, mainit na tong ating griddle. So ilalagay na natin ang ating isda dyan. Ganun lang ganun lang tayo mag-ihaw dito mga ka-Berks. Griddle lang ang katapat. Ayan na. Ganun lang tayo kasimple pag nag-ihaw dito. Ka-Berks, tingnan nyo ating inihaw na mackerel. Ayan ang bango. Luto na rin ang ating sinaing. So babalik na rin na natin itong ating inihaw na mackerel. Tingnan nyo mga ka-Berks. Ang ganda rin itong luto na itong griddle na to. Ayan diba? Inihaw na inihaw. Gandahanin natin. Nawala na kasi ang nito yung pagka non-stick ba, kasi matagal na to mga ka-Berks, pero pwede pa hanggat liwali pa na tayo nakakakuha sa Costco kasi wala nang ganito sa Costco. Ayan yun para talagang inihaw sarap nito. Pulutan ng matira nito niya. Laban pala ni Pacman ngayon mamaya mga ka-Berks. Nag-subscribe tayo kaya tangpulos ang iba nito. Sarap. Ang bango. So yung mga ka-Berks, luto na nga itong ating inihaw ng mackerel Ayan wow. Sarap nito mga ka-Berks. Hindi na kasi masyadong non-stick itong natin kaya ayan, medyo dumidikit pero okay lang. Okay pa naman Ayan Suwabe. Ang ating inihaw na mackerel
Sarap nito. Tara, let's. So yun na mga kabricks, nakahain na namin ng hapagkainan. Medyo late na aming dinner. 7:30 na ng gabi. Kasi mga walang pasok naman. So, ayan, medyo late na. Ganito lang ating buhay sa Inglaterra. Gaya nga ng aking laging sinasabi mga kabricks, keep us all safe. God bless us all. Magandang buhay. Thank you for watching. Sarap nito. Tapos mahalang-halang yung lalo na to, extra rice.